Naalala mo pa ba ang panahon na kahit magdamag kang maglakad? Mag-akyat bababa sa hagdan o tumulong sa bukid, parang wala lang sa katawan mo. Ngayon, baka napapansin mo mabilis ka nang mapagod. Mas madalas sumasakit ang kasukasuan at parang hindi nakasingkinis o sigla ang balat mo tulad dati. Pero, paano kung sabihin ko sa na may mga simpleng inumin na pwedeng magpabagal sa pagtanda at ibalik ang lakas at sigla mo? Hindi ito mamahaling gamot, hindi ito komplikadong treatment, kundi mga inumin na kayang bilhin kahit sa karinderya, palengke o tindahan sa kanto. Kaya kung gusto mong maramdaman ulit ang dating lakas mo at magmukhang mas bata kaysa sa tunay mong edad, manatili ka rito dahil ibabahagi ko ang 5 inumin na pwedeng maging sikreto ng mas mahaba at mas masiglang buhay. Maraming seniors ang nag-aakala na kapag lampas 70 ka na, wala nang masyadong magagawa para pigilan ang pagtanda, pero hindi iyon totoo. Sa katunayan, maraming pag-aaral at tunay na kwento mula sa mga taong umabot sa edad 90 o higit pa ang nagpapatunay na malaking bagay ang tamang iniinom natin sa araw-araw. Kasi isipin mo halos 60 hanggang 70% ng katawan natin ay gawa sa tubig. Ibig sabihin kung anong ilalagay mo sa loob, iyon din ang magiging epekto sa hitsura, lakas at pakiramdam mo. Kaya unahin natin ang pinaka-basic pero madalas nakakalimutan ng marami. Malinis na tubig. Maaring iniisip mo, araw-araw naman akong umiinom ng tubig. Pero tanungin mo ang sarili mo, sapat ba talaga? Marami kasing seniors ang umiinom lang kapag nauuhaw na. At sa edad natin, minsan huli na bago dumating ang uhaw. Ang kakulamangan sa tubig ay nagdudulot ng panghihina, pananakit ng ulo, panunuyo ng balat at minsan pagkalito. Kapag sanay kang uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw, para kang nagbibigay ng maintenance sa service sa katawan mo. Nakakatulong ito para manatiling malinaw ang isip, maganda ang sirkulasyon at makinis ang balat. May kilala pa nga akong lolo sa Nueva Ecija na araw-araw naglalakad papunta sa poso para kumuha ng tubig at sabi niya iyon daw ang dahilan kung bakit kahit 80s na siya malakas pa rin mag-araro. Pangalawa, green tea sa ang berde. Alam mo bang sa Japan, isa ito sa mga sikreto ng mga taong umaabot sa edad 100 pataas? Mayaman ito sa catechins, isang klase ng antioxidant na tumutulong maglinis ng toxins at protektahan ng cells mula sa pagkasira. Kapag regular kang umiinom nito, mas bumabagal ang pagtanda ng balat at mas bumubuti ang kalusugan ng puso. Bonus pa, nakakatulong ito sa metabolism kaya hindi agad bumibigat ang timbang. Pero ang pinakamahalaga, magaan ito sa tiyan at ligtas kahit sa may edad na. May isang lola sa Baguio na araw-araw, gumagawa ng green tea sa umaga at sabi niya yon daw ang nagpapalakas sa kanya para maglakad. Papunta sa palengke kahit malamig ang panahon. Pangatlo, sa labat o luya, maraming matatanda. Ang may reklamo tungkol sa naninigas, natuhod o namamanhid na kamay at paa. Ang luya ay kilala bilang natural na anti-inflammatory. Ibig sabihin nakakapagpabawas ito ng pamamaga sa katawan. Bukod pa rito, pinapaganda nito ang daloy ng dugo. Kaya mas maraming oxygen at sustansya ang naihahatid sa mga cells. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo, mas sariwa ang pakiramdam, mas magaan ang kilos at mas maganda ang kutis. May kakilala akong mga awit sa isang baryo na kahit Pit 5 na hindi kumakanta ng walang isang tasa ng mainit na salabat muna. Sabi niya, hindi lang daw nito pinapainit ang lalamunan niya kundi pati buong katawan. Pero bago ka magmadaling maghanda ng mga inumin na ito, tandaan mo hindi sapat. Na paminsan-minsan lang ito iniinom. Katulad ng kahit anong healthy habit, consistency ang susi. Hindi ito magic na bukas ay babata ka agad. Pero kapag ginawa mo itong parte ng iyong araw-araw na routine, makikita mo ang pagbabago. Mapapansin mo na mas magaan gumising, mas malinaw mag-isip at mas magaan sa katawan ang bawat galaw. Ngayon baka tinatanong mo sa sarili mo kung simpleng tubig, at sa labat lang pala, bakit hindi lahat ng seniors ay mukhang bata? Ang sagot, dahil hindi lahat ay may disiplina at kaalaman para gawin itong tuloy-tuloy. Marami ang mas gusto pa rin ng matatamis na soft drinks o matatapang na kape na walang tigil kahit alam nilang masama sa kalusugan kapag sobra. Pero ikaw ngayon pa lang may pagkakataon ka ng pumili kung ano ang mas makakabuti para sa'yo. Ang maganda pa, lahat ng inumin na ito ay abot kaya at madaling hanapin. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplement na galing abroad. Pwede mong simulan sa simpleng pagbili ng tsaa sa palengke o pagtanim ng luya sa bakuran. Isipin mo, hindi lang ito tipid kundi siguradong sariwa at ligtas pa. Sa susunod na bahagi ng ating usapan, ibabahagi ko pa ang 2 natitirang inumin na siguradong magugustuhan mo.
Isa rito ay kilala mo na pero hindi mo alam na napakalakas ng epekto sa pagpapabata ng katawan. At yung isa naman, baka ngayon mo palang maririnig. Pero kapag sinubukan mo, baka ito ang maging paborito mo sa lahat. Kaya huwag kang bibitaw. Kung gusto mo talagang bumata ang pakiramdam mo at manatiling masigla, tandaan, nasa kamay mo ang desisyon. Ang bawat lagok ng tamang inumin ay isang hakbang papunta sa mas malusog na kinabukasan. Kung nandito ka pa, comment inom para bata sa baba para alam kong kasama pa rin kita sa ating kwentuhan. Kung sa nakaraang bahagi ay napag-usapan natin ang tubig, green tea at salabat, ngayong bahagi naman, ibubunyag ko sao ang dalawa pang inumin na siguradong magpapasigla sa katawan mo at magpapabagal sa pagtanda. At ang maganda rito, isa sa kanila ay malamang iniinom mo na. Pero baka hindi mo alam ang buong kapangyarihan nito sa kalusugan mo. Ang isa naman medyo kakaiba, pero siguradong magugustuhan mo kapag nasubukan mo. Kaya kung seryoso ka talagang gustong maramdaman, na parang bumata ng ilang taon, makinig ka ng mabuti. Unahin natin ang inumin na kilala na ng lahat, buto. Gatas o simpleng gatas lang, pero huwag mo itong maliitin. Sa edad nating lampas 80, isa sa pinakamalaking problema ay ang paghina ng ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang madaling madapa at mabalian. Ang gatas, lalo na yung low-fat o non-fat, ay mayaman sa calcium at vitamin D, na parehong mahalaga para mapanatiling matibay ang ating buto at ngipin. Bukod pa rito, ang proteinang taglay ng gatas ay tumutulong sa pagpapanatili ng muscle mass. Kapag kasi nawalan tayo ng masyadong maraming muscle, mas mabilis tayong manghina, mawalan ng balanse at magkasakit. Isipin mo na lang ang katawan mo bilang isang bahay, yung nabuto mo ang haligi at ang mga kalamnan ng dingding at bubong. Kapag matibay ang haligi at dingding, kahit ilang taon ang lumipas, matatag pa rin ang bahay. Pero kapag pinabayaan, madaling gumuho. May kilala pa akong lola sa Batangas na araw-araw, umiinom ng isang baso ng gatas bago matulog. Sabi niya mas magaan daw ang tulog niya at mas maganda ang gising kinabukasan. Ang gatas kasi ay may tryptophan, isang amino acid na tumutulong magpahinga at mag-relax ang katawan, kaya mas maayos ang tulog. Pero syempre hindi lahat ay mahilig o pwedeng uminom ng gatas dahil sa lactose intolerance. Kung isa ka sa mga yon, huwag mag-alala. May mga plant-based milk gaya ng almond milk or soy milk na may dagdag calcium at vitamin D. Ang mahalaga, natutugunan mo ang pangangailangan ng katawan mo sa mga sustansyang makakapagpatibay sa buto at magpapanatili ng sigla. Ngayon, para naman sa inuming medyo hindi ganoon kakilala pero napakalakas ng epekto, kilalanin mo ang kombucha. Baka ngayon mo lang narinig ang pangalan na ito. Pero sa ibang bansa, matagal na itong sikat bilang isang health drink. Ang kombucha ay fermented tea na may natural probiotics. Ibig sabihin, may mga good bacteria ito na tumutulong sa digestion at nagpapalakas ng immune system. At alam mo ba, kapag maayos ang iyong tiyan at bituka, mas mabilis ring na-absorb ng katawan mo ang mga bitamina at mineral mula sa pagkain at inumin na ininom mo. Baka tanungin mo bakit mahalaga ang probiotics para bumata? Simple lang. Karamihan ng inflammation sa katawan ay nagsisimula sa hindi maayos na digestion. Kapag laging namamaga ang katawan, mas mabilis na nasisira ang cells at mas mabilis kang tumatanda. Ang kumbua ay nakakatulong magpababa ng inflammation at magbigay ng dagdag enerhiya dahil sa natural na proseso ng fermentasyon nito. Marami ring nagsasabi na kapag regular kang umiinom nito, mas gumaganda ang kutis at mas malinaw ang pag-iisip. Kung hindi available ang kombucha sa lugar mo, may alternatibong pwede mong subukan. Yogurt drink o kahit simpleng plain yogurt na may live cultures. Pareho itong nagbibigay ng probiotics na kailangan ng katawan mo. Kung gusto mong gawing masarap, pwede mo itong haluan ng prutas gaya ng saging o mangga para maging parang dessert na rin. Isa sa mga nakakatuwang nila, obserbasyon ko sa mga seniors na aktibo at mukhang bata pa rin sa edad, nila ay halos lahat ay, sabi, may iniinom na kombucha, yogurt o iba pang fermented drinks sa kanilang routine. May kakilala pa akong mag-asawang lampas na araw-araw gumagawa ng sariling kombucha sa bahay. Simula ng masama ito sa diet nila, mas bihira na silang magkasakit at mas kaya pa nilang maglakad ng malayo. Kapag pinagsama mo ang 5 inumin na napag-usapan natin, tubig, green tea, salaba, gatas at kombucha o yogurt drink, para kang bumubuo ng isang natural na anti-aging arsenal para sa katawan mo. Hindi ito komplikado, hindi mahal, at hindi imposibleng gawin araw-araw. Pero gusto kong bigyang diin ang isang mahalagang bagay. Kahit gaano pa ka-healthy ang iniinom mo,
kailangan mo pa ring balansehin ang lifestyle mo. Ibig sabihin dapat sabayan ito ng tamang pagkain, regular na paggalaw o ehersisyo at sapat na tulog. Kasi kung iinom ka nga ng gatas pero araw-araw ka namang puyat at kumakain ng puro mamantika, hindi mo rin makukuha ang buong benepisyo. Ang maganda sa mga inumin na ito, kaya mo silang gawing habit ng hindi nabibigatan ng bulsa. Halimbawa, kung may sarili kang tanim ng luya, pwede ka nang gumawa ng salabat ng libre. Kung may access ka sa malinis na tubig mula sa poso o deep well, libre rin iyon. At kung marunong kang gumawa ng kombucha o maghanap ng murang yogurt sa palengke, malaking tipid pa yon. Ang mahalaga, consistent ka sa routine mo. Ngayon baka iniisip mo paano ko sisimulan? Simple lang. Pumili ka muna ng 1 or 2 inumin mula sa listahan at idagdag mo sa araw-araw. Kapag nasanay ka na, idagdag mo pa ang iba. Huwag mong pilitin lahat agad kung hindi mo, kaya kasi mas mahalaga ang sustainability kaysa biglaan. Bago tayo lumipat sa huling bahagi ng ating kwentuhan, gusto kong ipaalala sa iyo na ang pagtanda ay hindi dahilan para mawalan ka ng pag-asa. Maraming seniors ngayon ang mas malakas pa kaysa sa mga mas bata dahil lang sa tamang disiplina sa kalusugan. At tandaan, hindi mo kailangang maghintay ng New Year o espesyal na okasyon para magsimula. Ngayon na ang pinakamagandang oras para simula ng pagbabalik ng sigla mo. Sa susunod na bahagi, bibigyan kita ng isang simpleng step-by-step routine kung paano mo maisasama ang mga inumin na ito sa araw-araw mo nang hindi ka nahihirapan. Ipapakita ko rin sa kung paano gawing mas masarap at exciting ang bawat lagok para hindi ka magsawa. Kung nandito ka pa, comment sigla sa inom sa baba para alam kong kasama pa rin kita sa ating usapan. Alam mo ba na kahit alam na natin kung ano ang mga tamang iniinom para sa kalusugan, marami pa ring seniors ang hindi sumusunod dahil sa isang simpleng dahilan. Hindi nila alam kung paano ito gagawing parte ng araw-araw na routine. Maraming beses ko nang narinig ang mga salitang maganda nga yan pero nakakalimutan ko o nakakatamad minsan. Kaya sa bahaging ito, hindi lang natin uulitin kung ano ang mga inumin kundi gagabayan din kita. Kung paano ito maisasama sa araw-araw ng hindi mo namamalayan. At kapag nasanay ka na, para ka na ring may personal na anti-aging habit. Nakusa na lang gumagana. Una sa lahat, gusto kong balikan ang 5 inumin na nabanggit na natin. Malinis na tubig, green tea, salabat, gatas at kombucha o yogurt drink. Maaaring iniisip mo paano ko naman iinom ng lahat yan sa isang araw. Ang totoo, hindi mo naman kailangang pilitin na sabay-sabay silang inumin sa isang upuan. Mas maganda kung pag-iibahin mo ang oras at paraan ng pag-inom para masulit ng katawan mo ang sustansya mula sa bawat isa. Halimbawa, paggising mo sa umaga, gawin mo ng habit ang pag-inom ng 1 baso ng maligamgam na tubig. Bakit maligamgam? Dahil mas mabilis itong tinatanggap ng katawan at nakakatulong mag-activate ng digestion pagkatapos ng mahabang tulog. Habang hinihintay mong gumising ang katawan mo, pwede mong sabayan ng ilang minutong stretching para mas maganda ang daloy ng dugo. Pagdating ng midning, doon mo pwedeng ipasok ang green tea. Isipin mo na lang habang nakaupo ka sa terrace or sa may bintana, humihigop ka ng mainit na tsa habang pinapanood ang paligid. Hindi lang nito pinapakalma ang isip mo kundi binibigyan din ng panibagong sigla ang katawan para sa natitirang oras ng umaga. Kung tanghali na at medyo mabigat ang kinain mo, pwede mong inumin ang salabat. Nakakulong ito para magaan sa tiyan at bawasan ang kabag o bloating. At kung malamig ang panahon o maulan, mas masarap ang sensasyon ng init na galing sa luya. May kilala akong senior na ginagawa itong parang ritual pagkatapos ng tanghalian, 1 tasa ng salabat at kaunting pahinga bago bumalik sa gawain sa hapon o bago maghapunan. Magandang pagkakataon para uminom ng kombucha o yogurt drink. Hindi lang nito tinutulungan ang tiyan mo na magproseso ng pagkain kundi pinapalakas din nito ang immune system. Kapag maayos ang iyong digestion, mas magaan ang pakiramdam mo sa gabi at mas maganda ang tulog. Kung wala kang kombucha, kahit simpleng plain yogurt na may prutas ay pwede na. Bago matulog, 1 baso ng gatas ang magbibigay sa iyo ng calcium, vitamin D at tryptophan na tutulong. Magpahinga ang katawan. Maraming seniors ang sinasabi na kapag uminom sila ng gatas bago matulog, mas mahimbing at mas refreshed sila sa paggising. Kung mapapansin mo, simple lang ang routine na ito pero kompleto na ang 5 inumin sa loob ng 1 araw at hindi mo kailangang gumastos ng malaki para dito. Yung kailangan lang ay ang disiplina na sundan ito, araw-araw hanggang sa maging automatic na sayo. Pero paano kung may araw na hindi mo magawa ang lahat? Huwag mong isipin na bigo ka na agad. Ang mahalaga, bumalik
ka sa routine sa susunod na araw. Walang perpektong tao at minsan may mga pagkakataon na hindi natin magagawa ang lahat ng plano natin. Pero tandaan, mas mabuti nang gawin mo kahit ilan kaysa wala kang gawin. Ngayon gusto kong magbigay ng ilang tips para mas madaling maalala at ma-enjoy ang pag-inom ng mga ito. Una, gawing masaya ang experience. Pwede kang gumamit ng magaganda at makukulay na tasa o baso para mas maengganyo kang uminom. May kilala akong lolo na may paboritong tasa na ginagamit lang niya para sa green tea. At dahil doon, mas excited siya tuwing oras na ng tsaha. Pangalawa, isama ang pamilya o kaibigan sa routine mo. Kapag may kasama kang gumagawa ng parehong habit, mas masaya at mas madali itong sundan. Halimbawa, pwede kayong magmerienda ng salabat at suman habang nagkukwentuhan sa hapon. Hindi lang kalusugan ang napapalakas mo, pati na rin ang relasyon mo sa mahal sa buhay. Pangatlo, itala o i-mark ang calendar mo. Kapag nakikita mong natutugunan mo ang target mo araw-araw, mas nakakagana itong ipagpatuloy. Para itong maliit na tagumpay na unti-unting bumubuo ng malaking pagbabago sa katawan at kalusugan mo. At higit sa lahat, pakinggan ang katawan mo. Kapag nararamdaman mong mas magaan ang kilos mo, mas malinaw ang isip mo at mas maganda ang tulog mo, ibig sabihin ay gumagana ang ginagawa mo. Huwag mong baliwalain ang mga maliliit na senyales na iyon dahil iyon ang patunay na umuusad ka sa tamang direksyon. Kung tutuusin, ang mga inumin na ito ay parang maliliit na hakbang lang. Pero kapag pinagsama-sama mo ang mga ito sa loob ng buwan, taon at dekada, napakalaki ng epekto. Maaring sa una ay hindi mo agad mapansin. Pero kapag dumating ang panahon na mas malakas ka pa kaysa sa mga kaedad mo, doon mo maiintindihan kung gaano kahalaga ang simpleng disiplina sa pag-inom ng tama. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano pa natin mapapahusay ang benepisyo ng mga inumin na ito sa pamamagitan ng tamang pagkain at galaw. Kasi tandaan, mas malakas ang epekto kapag pinagsama ang healthy drinks, nutritious food at regular na pag-ehersisyo. Ito ang tatlong haligi ng tunay na anti-aging lifestyle para sa seniors. Kung nandito ka pa, comment lakas ng inom sa baba para alam kong tuloy-tuloy mo pa ring sinusubaybayan ang ating usapan. Naalala mo ba nung mas bata ka pa halos hindi ka nag-iisip kung ano ang kinakain mo? Basta busog, masaya na. Pero ngayon na senior na tayo, napapansin mo bang kahit simpleng pagkain, ramdam mo agad kung mabigat sa tiyan, nakakapagod o nagpapabigat sa pakiramdam? Ito ang dahilan kung bakit sa bahaging ito, gusto kong ipakita sa ako kung paano mo mapapalakas pa ang epekto ng 5 inumin na napag-usapan natin sa pamamagitan ng pagsabay nito sa tamang pagkain at tamang galaw. Kapag pinagsama mo ang mga inumin, pagkain at ehersisyo, para kang may triple protection laban sa mabilis na pagtanda, isipin mo ang katawan mo bilang isang hardin. Ang mga inumin ay parang tubig at pataba. Pero kung puro pataba at tubig lang, walang silbi kung wala kang tanim. Ang pagkain ang nagsisilbing binhi na tutubuan ng kalusugan mo. At ang galaw o ehersisyo ang nagsisilbing araw na nagbibigay buhay sa lahat. Kaya kung gusto mo talagang maramdaman ang buong bisa ng tubig, green tea, salabat, gatas at kombucha o yogurt drink, kailangan mong tiyakin na ang mga kinakain mo ay tumutulong din sa kanilang gawain. Halimbawa, kung umiinom ka ng gatas para sa matibay na buto, mas lalakas ang epekto nito kapag sinabayan mo ng pagkain na mayaman din sa calcium tulad ng malunggay, pechay o dilis. Kung mahilig ka sa green tea, dagdagan mo ng pagkain na mayaman sa vitamin C gaya ng papaya or bayabas para mas mabilis maabsorb ang antioxidants nito. At kung iniinom mo ang kombucha para sa healthy digestion, siguraduhin mong may sapat kang fiber sa pagkain mula sa gulay at prutas para may matutulungan ang good bacteria na nasa tiyan mo. Sa tamang pagkain, mas humahaba ang benepisyo ng mga inumin. Kumbaga, mas tumitibay ang pader laban sa sakit at mas humahaba ang panahon bago maramdaman ang epekto ng pagtanda at hindi mo kailangang bumili ng mamahaling imported na pagkain. Kahit simpleng ginisang gulay, pritong isda at prutas mula sa palengke, sapat na para masabayan ang mga inumin na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang galaw o ehersisyo. Maraming seniors ang iniisip na kapag matanda ka na, dapat iwasan na ang pisikal na gawain. Pero ang totoo, mas kailangan natin ang tamang uri ng galaw para manatiling malakas ang buto, kalamnan at puso. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong magbuhat ng mabibigat o tumakbo ng mabilis. Kahit simpleng paglalakad ng 15 hanggang 30 minuto sa umaga habang may dalang
Bote ng tubig, malaking tulong na para sa sirkulasyon ng dugo at paglinis ng katawan. May kilala akong mag-asawang parehong lampas at senta na araw-araw naglalakad papunta sa palengke. Kapag tinanong mo sila kung bakit, ang sagot nila ay simple. Para makalanghap ng sariwang hangin, makapag-ehersisyo at makausap ang mga tao. Hindi lang pisikal na kalusugan ang napapalakas pati mental at emosyonal na aspeto. Kapag masaya at mas konektado ka sa iba, mas bumabagal din ang pagtanda ng katawan at isipan mo. Mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng inumin ay dapat sabayan ng kahit anong pagkain o gawain. Halimbawa, kung iinom ka ng kombucha, mas maganday na wala ka munang matapang na kinakain na pwedeng magdulot ng sobrang asido sa tiyan. Kung green tea naman, iwasan itong isabay sa pagkain na